Boy, Boy, ikaw pala yan. nga pala boy, tayo mo ng utang ah. Paano mo ito mababayaran? Oo nga eh. Mag-expert na lang siguro ako ng raw material, tapos babayaran ko sa inyo ng mataas na halaga. Hindi equal para sa both sides ng financial globalization. Madaming nahihirapang bansa sa Global South dahil nababaon sa utang. Pabor naman ito para sa Global North dahil mas angat sila pagdating sa financial. Hawak nila ang mga institusyon katulad ng IMF at World Bank na magagamit nila sa kanilang advantage. Alam niyo ba, nagsimula nag-release ng iPhone noong 2007. Mabilis na nag-spread ang mobile technology sa mundo. Noon, considered na luxury ang iPhone dahil mas maraming gumagamit nito ay kabilang sa Global North. Ngunit, ngayong bilyon-bilyon tao na ang gumagamit ng cellphone sa mundo, kasabay ng smartphone, nagkaroon din ng network na pwedeng gamitin ng lahat. Kahit saan lupalop ng mundo ay may access sa internet na pwedeng pagkunan ng mga iba't ibang impormasyon. Pag-uusapan naman ang economic globalization. Mabagal ang economic growth sa Global North dahil sa mature market nito. Kasalukuyan rin nag-recover ang ekonomiya nila dahil sa mga economic downturns na nangyari, gaya ng COVID-19 pandemic. Kumpara naman sa Global North, mataas ang growth rate ng Global South dahil sa mga emerging markets. Ngunit mataas na ang level sa national debt dahil sa mga low-income countries. Mas baba naman ang level ng national debt sa Global North kumpara sa Global South. Dahil sa malakas ang financial system nila at maganda ang kanilang credit ratings. Ito sa global globalization. Basta ko dyan, pre. Pe-preserve ko na lang sarili kong culture. Cultural globalization refers to the worldwide exchange and integration of cultural elements such as ideas, values, practices, and goods. Namumuno ang Global North sa pag-spread ng kanilang kultura gaya ng Western culture in terms of media, fashion, and entertainment. So ngayon ay dadako na po tayo sa Global South. So ano nga ba ang Global South? Ito naman po ay kamukukoy sa may halo-halong kultura o iba't ibang kultura. Ito ay tinatawag na cultural hybridization. Pero nananatili pa rin nakapreserve ang kanilang local culture at hindi ito hahaluan ng ibang kultura ng iba. Pag-usapan naman natin ang ecological globalization. Ang ecological globalization ay pag-address ng buong mundo sa problema ng ating kalikasan. Ano ang mga solusyon dito at ano nga ba ang mga sagot sa mga problema nito? Parehas na may pinagdadaan ng challenges ng Global North at Global South pagdating dito. Mataas ang level ng environmental degradation na idudulot ng mga bansa sa Global North. Pero gumagawa naman sila ng mga solusyon upang masolusyonan ang mga problema na ito, katulad na pag-invest sa mga makabagong teknolohiya upang masolusyonan ang mga problema sa environmental issues. Ang Global South naman ay mas apektado pagdating sa problema ng climate change. Dahil mas mahirap ang mga bansa sa Global South, mas maraming problema ang nailudulot nito sa kanila. Para sa akin, kailangan mag-collaborate ng mga bansa sa Global North at Global South upang masolusyonan ang mga problema na ito, katulad ng pag-share ng resources at makabagong teknolohiya upang masolusyonan ang mga bagong environmental issues na pwede pang gusto. Pag-usapan naman natin political globalization at kung paano ito nakaka-apekto sa Global North at Global South. Walang pressure na nararamdaman ng Global North dahil alam nilang superior sila sa international reputation. Ibang mga bansa naman sa Global South ay sumusunod lamang sa Global North dahil sa kanilang deep superiority. Kayang gawin ng mga bansa sa Global North lahat ng gusto nila. Kaya nilang pumirma ng mga international agreements o hindi depende sa kanilang desisyon. Nalilimit naman ang ability ng Global South na maging independent at sumunod sa kanilang sariling policies. Kung ang Global North ay rule maker, ang Global South naman ay rule taker. In terms of sociology, societies in Global North tend to have stronger welfare system, social safety nets,
and relatively lower levels of income inequality compared to Global South. On the other hand, mas nakaka-experience naman ng stark inequality ang Global South. Imbis na perfectly balance ang benefits ng globalization sa both sides, nagiging unevenly distributed dahil sa corrupt officials. Dahil sa globalization, nagkakaroon ng urbanization sa iba't ibang bansa ng Global South. Na nagiging sanhi ng informal economies, slums, at patuloy na kahirapan. In summary, mas magbe-benefit ang Global North sa globalization dahil sa kanilang economic power, advanced technology, at mas maayos na kontrol sa kanilang government. Global South naman, nakaka-experience ng economic inequality, cultural homogenization, at environmental vulnerability. Ang ina ng bike mo,